Episode 4, Mundong Ilalim. Paggising ng SSS rank na talento. Ano? Isang level 10 na king tier. Si Qin Feng. Kahit level 10, ay hindi kasing husay noong nabubuhay pa ako. Ako, C rank, B rank, walang magawa. Ang tunay na lakas ang mahalaga. Katatapos lang pumatay ng isang level 13 na king tier na resentful spirit master. Tagumpay. Nakakuha ng 7.000 energy points. 110 attribute points. Binabati kita. Umakyat ka na sa level 11. Nakuha ang quest item, Dark Crystal. Ang matabang ito ay walang kwenta pa rin. At gayon, isa pang balita, dahil ang Nayon 911 ay maraming beses nang nanalo sa pastahan. Ang hirap ng orihinal na misyon ay tumaas ng 4 na beses. Ang lakas sa pakikipaglaban ng mga halimaw ay tumaas din. Ang mga gantimpala ay dinubol. Halimaw, Resentful Spirit Master. King Tier. Level 14, pagsusuri sa laban, 56 na bituin. Mga talento. Kasanayan, hindi alam. Katayuan, kontrolado. Kasaysayan, dating isang King Tier na baguhan. Pagkatapos mamatay, ginawang masama ng Resentful Demon gamit ang madilim na kapangyarihan para mabago. Ang lakas sa pakikipaglaban ay lubhang tumaas. Anong nangyayari? Dahil ang hirap ng misyon ay tinaasan ng 4 na beses ng banal na daw. Ibig sabihin, kung mabibigo ang misyon ko, marahil ako rin ay magiging isang resentful spirit master. Bata, mas malakas ka kaysa sa matabang iyon kanina. Huwag mo akong ikumpara sa kanya. Kung ikukumpara sa akin, siya ang latak ng lipunan dito. Bueno, magkasama naman tayo sa trabaho. Masyadong masakit magsalita, magpakita ka naman ng kaunting pakikisama. Wala akong pakialam. Humingi ka ng tawad sa kanya ng mag-isa. Umaasa sa isang hamak na level 11 na baguhan. Umasa ka lang sa akin. Mukhang nakalimutan kong sabihin sa iyo. Huwag mo akong hawakan. Anumang humawak sa akin ay magiging yelo. Hindi makakagalaw. Para lamang pagpirapirasuhin ko. Ang kabayaran. Gagawin kitang isang bloke ng yelo. Napatay ang King Tier na Resentful Spirit Master. Tagumpay. Nakakuha ng 8.000 energy points. 120 attribute points. At isang piraso ng Dark Crystal. Nakalimutan ko ring sabihin, huwag kang lalapit sa akin. Kung hindi, magiging energy points ka para sa akin para umakyat ng level. Ang tinig ng pagkanta ay lalong nagpapalalim sa madilim na kapaligiran dito. Halimaw, Resentful Spirit Master. King Tier. Level 15. Pagsusuri sa laban, 50 bituin. Mga talento. Kasanayan, hindi alam. Katayuan, kontrolado. Kasaysayan, dating isang King Tier na baguhan. Pagkatapos mamatay, ginawang masama ng Resentful Demon gamit ang madilim na kapangyarihan para mabago. Halimaw, Resentful Spirit Master. King Tier. Level 15. Pagsusuri sa laban, 54 na bituin. Mga talento. Kasanayan, hindi alam. Katayuan, kontrolado. Kasaysayan, dating isang King Tier na baguhan. Pagkatapos mamatay, ginawang masama ng Resentful Demon gamit ang madilim na kapangyarihan para mabago. Halimaw, Resentful Spirit Master. King Tier. Level 15. Pagsusuri sa laban, 54 na bituin. Katayuan, kontrolado. Kasaysayan, dating isang King Tier na baguhan. Pagkatapos mamatay, ginawang masama ng Resentful Demon gamit ang madilim na kapangyarihan para mabago. Halimaw, Resentful Spirit Master. King Tier. Level 15. Pagsusuri sa laban, 54 na bituin. Mga kasanayan, hindi alam. Katayuan, kontrolado. Kasaysayan, dating isang King Tier na baguhan. Pagkatapos mamatay, ginawang masama ng Resentful Demon gamit ang madilim na kapangyarihan para mabago. 7 Dark Crystal ay dapat mga hulugang 7 Resentful Spirit Master. Tama, kulang pa ng isa. Hindi alam kung nasaan. Sa di kalayuan. Hindi ko man lang naramdaman. Ang pakiramdam na ito, sobrang sakit ng ulo ko. Hindi makagalaw ang katawan ko. Nasaan ito? Kaya, ang kahinaan ng taong ito ay mababang lakas ng isip. Tiyak na siya. Patay na siya. Ang mamamana na si Baiya ay gustong magwala. Tama. Sasali ako sa kasiyahan. Ngayon ang pinakamagandang oras para umatake. Hayaan mo akong umatake. 1, 2.
Nalinlang kayo. Sa totoo lang, ang pinakamagandang oras para umatake. Ano? Naglakas loob ang taong ito na linlangin ako. Hindi talaga siya tinamaan. Lintik, bilisan mo. Tulungan mo akong hanapin siya. Naghahanap ng kamatayan. Ha, tinamaan. Pero malinaw. Naramdaman kong dumaplis lang. Hindi tama. Tiyak na nagtatago ang babaeng iyon sa isa sa mga talulot na ito. Lintik, masyadong kakaiba ang mga talulot na ito. Nakakubli sa paningin. Kailangan kong makaalis dito agad. Naku po. Ang babaeng ito ay may talento sa sistema ng ilusyon. Isang ilusyonista. Tao. Napaka-interesante mo. Malinaw na level 11 ka lang. Pero madali mong napatay ang isang level 15 na resentful spirit master. Siguradong may sikreto ka. Alam kong hindi mo sasabihin sa akin. Kaya, nagpasya akong patayin ka. Tapos hahayaan kong personal na suriin ng resentful demon ang iyong mga alaala. Bukod dito, ang kabayaran sa panlilinlang mo sa akin. Kailangan mong magbayad ng kaunti. Lintik, talagang pervert ang babaeng ito. Ang hindi ko mag-alaw ang aking mga kamay at paa ay nangangahulugan din na ang tanging pagkakataon kong lumaban ay kapag nabasag ang baluti. Sa sandaling mabasag ang baluti, dapat may puwang sa pagitan ng aking katawan at ng mga baging. Makakapagpakawala ako noon ng impyernong apoy para patayin siya. Lintik, ikaw na apelyidong Chin. Paano mo nalaman ang napakaraming kasanayan? Nandaraya ka. Walang sino mang maaaring magkaroon ng higit sa 3 talento. Walang hiya. Dapat kang parusahan ng banal na daw. Tumigil ka sa pag-iyak na parang engkanto. Napatay ang resentful spirit master. Level 16, King Tier. Tagumpay. Nakakuha ng 140 attribute points. 1,000 energy points. Ang galit ng resentful demon ay ilang beses na mas matindi kaysa dati. Mukhang malapit na itong makawala sa altar. Ang paglalagay ng 7 dark crystal sa mga uka ng 7 batong haligi sa madilim na altar ay maaaring makasira sa selyo at mapakawalan ng resentful demon. Ang kapangyarihan ng resentful demon ay humihina. Bilis. Malapit na itong lumitaw. Baguhang Feng Shen. Pakawalan ang resentful demon. Ang halimaw na ito. Hindi pa ako nakatagpo ng isa na may ganito katapat na antas at kapangyarihan. Demonyo. Emperor Tier. Level 17. Pagsusuri sa laban, 71 bituin. Mga talento, hindi maaaring imbestigahan. Mga kasanayan, hindi maaaring imbestigahan. Ikaw pala, pinatay mo ang aking mga nasasakupan. Sinira mo ang daan-daang taon kong pagpaplano. Mamatay ka na. Isang hampas lang ay namanhid na ang braso ko. Tunay na nakakatakot ang lakas nito. Akala ko pa naman ay magiging daang GM ang sino mang makakapatay sa aking 7 nasasakupan. Nakakadismaya. Nadismaya ka. Iyan ang iyong hatol. Ang sukdulang tibay ng mga tinik na baging ay hamarang sa kalahati ng atake sa harap ko. Ang matamaan ng isang suntok ko at hindi lang nakaligtas kundi nakakagalaw pa ng ganyan. Mas malakas ang batang ito kaysa sa inaasahan ko. Ang selyo ng pagkakulong at mga tinik na baging ay hindi ito matamaan. Ang impyernong apoy, ngayon ay level 3, ay 10 beses ding mas malakas kaysa dati. Natural, hindi nito masusugatan ang resentful demon. Subukan nating gumamit ng level 4 na sigla. Marami kang kakaiba at malalakas na kasanayan sa depensa. Kaya, lahat ng kasanayan sa pag-atake ay nagamit na. Ngunit hindi pa rin ito masugatan. Maaari kayang mabaygo ang misyon na ito. Ang tunay na katawan ay isang boss lamang ng isang nayon ng mga baguhan. Hindi maaaring wala itong kahinaan. Tama, itong lugar. Hindi ko pa nasubukan. Ang depensa ng koneksyon sa kasukasuan ay napakaabala. Ngunit ito rin ay nagiging isang mahinang punto. Tao, dapat kitang durugin. Gapos ng anino. Ha, lintik. Ang lakas ng paggaling nito ay tumaas hanggang sa nabali ang aking mga tadyang. Mabuti na lang. Ang talento sa isip ng babaeng iyon. Level 2 kakayahang magpagaling. Ay automatikong nag-generate ng level 3 muling pagsilang. Ang mga sugat ay gumagaling pagkatapos ng ilang segundo. Sa kasanayang ito, kahit may tiyak na pagkakaiba sa lakas, maaari pa ring labanan ng kalaban. Hindi pa rin patay. Kahit mamatay ka, hindi ako. Manlalaro mula sa area 9,321. Nayon 7, matagumpay na napatay ang resentful demon. Nakuha ang Blue Star Realm BLG. 1,
Listahan 10. Lintik. Nawalan ng isa. Hindi na maaaring mag-antala pa. Sige. 6 kopya. Ang 6 kopya ay gumagamit ng kalahati ng lakas ng orihinal na katawan. Sa kasamaang palad, kung gagamitin ko ito, kailangan kong gisingin ang 6 na landas ng samsara. Lintik. Dati. Parang nakipagpalit ako para sa isang level 3 na 100 ghost scroll. Pagkatapos gamitin ito, nakakuha ko ng E-rank na talento. Kontrata sa multo. Pagkatapos maitatag ang kontrata, parehong magagamit ang kinontratang hayop at 6 kopya. Manlalaro mula sa area 12,229. Nayon 877, matagumpay na napatay ang resentful demon. Nakuha ang Blue Star Realm BLG. 2. Nawalan na naman ng isa. Bakit? Bakit napakalakas ng taong ito? Pagkatapos pumasok sa nayon, palihim kong inoobserbahan ang kanyang lakas, bilis, pangangatawan, lakas ng isip, lahat ng talento, lahat. Ngunit wala sa mga iyon ang malakas. Ngunit pagkatapos niyang patayin si Baya, bumulong siya ng ilang kakaibang salita, gumawa ng kakaibang kilos, ang buong katawan niya ay nagliwanag. At pagkatapos ay nagbago siya. Kaya hindi ko na siya maintindihan. Baguhan mula sa Area 331. BLG. 7. Matagumpay na napatay ang resentful demon. Nakuha ang Blue Star Realm Rango 3. Impyernong Domain. Level 3. Tumutusok na tinik. Nakal-alasong tinik. Kombinasyon ng maraming tinik. Hindi ako naniniwalang hindi ko masisira ang baluti sa iyong puso. Manlalaro mula sa Area 1171. Nayon BLG. 62. Matagumpay na napatay ang resentful demon. Nakuha ang Blue Star Realm BLG. 4. May iba pang pumasok sa top 10. 6 na pwesto na lang ang natitira. Sobrang kaba ko. Parang umiikot ang bituka ko. Kakaiba. Dati, walang ni isang taong nakapasa sa loob ng kalahating araw. Paanong pagkatapos makapasa ng unang tao? Agad na sumunod ang ilan pang iba. Ipinapakita nito na hindi gaanong malaki ang pagkakaiba sa lakas ng mga nangungunang eksperto. Kaya halos magkakalapit ang kanilang mga nagawa. At ang misyon ng ating nayon ng mga baguhan 911 ay doble ang hirap. Sa pagkakataong ito, napakaliit din ang tsansang makapasok sa top 10. Hindi ako umaasa. Naniniwala ako kay Ginoong Chin Feng. Siguradong magtatagumpay siya. Baguhan mula sa Area 1. BLG. 911, matagumpay na napatay ang resentful demon. Nakuha ang Blue Star Realm Rango 5. Sa wakas, ayos na. Nakakapagod talaga ang laban na ito. Binabati ang Area 1, BLG. 911 sa pagiging isa sa top 10 sa listahan. Pagtatatag ng nayon sa Blue Star Realm. At pagtanggap ng mga espesyal na gantimpala. Nilalaman ng gantimpala, pagkatapos maitatag ang nayon. Ang mga paunang attribute ay tataas ng 200%. Dahil doble ang hirap ng misyon. Doble rin ang mga gantimpala sa misyon. Individual na gantimpala sa top 10 is to 400 attribute points. 2 gintong ball. Nakuha ang isang quest item, unang ulo ng isang resentful demon. Nais mo bang suriin ang katotohanan ng nayon? Hindi. Ang plano ng nayon ng mga baguhan ay hindi isang bagong simula, kundi isang walang katapusang bangungot. Nasira na ang protection na harang. Bababa na ang parusa ng langit. Lahat, maghanda. Ito ay isang nilalang na kahit pagtipunin ninyo ang lahat ng lakas ng buong nayon, hindi ninyo man lang ito magasgasan. Bilang pinuno ng nayon, wala akong paraan para protektahan ang nayon. Walang paraan para protektahan ang mga taga-nayon. Mga kasamahan, kasintahan, isa akong bigo, masyadong mahina. Masyado akong mahina. Nagsisisi ako. Patayin ka. Gusto kitang patayin. Sobrang galit ako sa iyo. Mamatay ka. Napakalakas na hangarin sa pagpatay. Ito nga ay isang magandang binhi. Ito ang katotohanan ng nayon. Pagkatapos mamatay ng pinuno ng nayon, sa ilalim ng kontrol ng madilim na Diyos na demonyo, siya ay nagiging isang resentful demon. Kaya, ang nawawalang nayon ay ang dating nayon ng mga baguhan ng demonyong iyon. Sa makatuwid, ang tagapagpatupad ng parusa ng langit ang huling pagsubok ng banal na daw para sa nayon ng mga baguhan. Gaano nga ba ito kalakas? Sa pagkakataong ito, mahirap.
Itong level 8 na mabangis na hayop ay mahirap ding patayin. Muntik na akong mamatay doon. Pandaigdigang anunsyo, Area 9,321. Nayon BLG. 74, opisyal na nagtatag ng Nayon. Pinalitan ng pangalan ng Eternal Night Village. Kakaiba ang pangalang ito. Iniisip ko kung kailan itatatag ni Boss Chinfeng ang kanyang Nayon. Tama, kanina lang. Ipinakita ng misyon ang tagumpay. Sobrang saya ko. Muntik na akong himatayin. Ang mga nagtatatag ng Nayon ay kahanga-hanga. Parang nagtayo sila ng sarili nilang Nayon. Hindi ba't pagkumpleto lang ng nakaraang misyon? Bakit napakasaya ng sa atin? Dapat mong malaman. Doble ang hirap ng ating misyon. Kung hindi tayo manggana, tayo ay tawagan natin si Boss Chinfeng. Tawagan si Boss Chinfeng. Mahal. Boss Chinfeng. Mahal. Nasaan ka? Hinihintay kita hanggang malanta ang mga bulaklak. Tawagan si Chinfeng. Boss Chinfeng. Tulungan mo ako. Normal ba ang negosyo ngayon? Hello. Hello. Tinatawagan si Boss Chinfeng. Kung natanggap mo ito, mangyaring sumagot. Over. Dahil dumating na ako. Ngayon. Boss Chinfeng. Saan ka galing? Ang buong katawan mo ay nagpapalabas ng kagwapuhan. Tinatawagan si Boss Chinfeng. Kailan tayo magsisimulang magtatag ng ating Nayon? Boss Chinfeng, tanggapin mo po ang aking pagluhod. Ang buong puso ko ay para kay Boss Chinfeng. Si Boss Chinfeng nga. Kanina lang, iniisip ko kung kailan tayo magtatatag ng Nayon. Uunahin nating basagin ang mukha ng mga bagitong iyon. Bago itatag ang Nayon, dapat bigyan natin ito ng napakaastig na pangalan. Ano sa tingin ninyo? Kung gayon, dapat mayroon itong tunay na nangingibabaw na pangalan. Sa tingin ko, paano kung tawagin itong Domineering Aura Village? Masyadong probinsyano iyan. Paano kung Divine Immortal Village? Probinsyano ka rin. Dapat nating ipamana ang diwa ng bansang dragon. Naaalala ng lahat ang dragon. Lahat ay maaaring lumipad sa kalangitan. Paano kung Three Worlds Illumination? Genesis Village. Masyadong mahaba. Ang Nayon 911 ang simula ng ating hinaharap na pangingibabaw. Paano kung Dragon Abyss Village? Dragon Abyss. Nakatagong dragon sa kailaliman. Magandang pangalan. Naitakda na ang pangalan. Itatag ang Nayon. Dahil sa hirap ng misyon. Doble lahat ng gantimpala. Bawat taga-Nayon ay makakatanggap ng gantimpala na 80 attribute points. Ang pinuno ng Nayon na si Chinfeng ay makakatanggap ng 400 attribute points. Sa wakas, ang ating Nayon ay 100% na nakapasa sa pagsusuri ng mga baguhan. Ay, napakasarap. Ngayon, ang buong Nayon natin ay maaaring mag-level up sa pamamagitan ng pagpatay ng mga halimaw. Lahat, tingnan ninyo. Ang interface ng taga-Nayon na lumalabas sa sistema ay may isang pindot na pagbabalik sa Nayon. Ang isang pindot na pagbabalik sa Nayon ay nagbibigay daan sa agarang teleportasyon pabalik sa bahay na kahoy ng mga baguhan. Maaaring gamitin ito ng mga taga-Nayon minsan sa isang araw. Ang pinuno ng Nayon ay maaaring gumamit nito 3 beses sa isang araw. Isang pindot na pagbabalik sa Nayon. Subukan ko nga. Sige. Wow. Nakabalik na tayo. Masyadong praktikal ang function na ito. Sa mga kritikal na sandali, makakapagligtas ito ng buhay. Mayroon ding function na, isang pindot na pagbabalik sa labas. Ang function ng bahay na kahoy ay maaaring mapataas ang bilis ng pagbawi ng stamina at lakas ng isip. Ang isang pindot na pagbabalik sa labas ay maaaring mabawasan ang oras ng paglalakbay. Napakaganda. Ang isang pindot na pagbabalik sa labas ay maaaring bumalik mula sa bahay na kahoy ng mga baguhan patungo sa dating lokasyon sa labas. Isang pindot na pagbabalik sa labas. Lahat, pumunta sa plaza. Magsindi tayo ng apoy at mag-ihaw ng karne. Iniisip ko kung darating si Boss Chinfeng. Pinuno ng Nayon Chinfeng. Buksan ang function ng video conference. Tanging ang pinuno ng Nayon lamang ang may function na ito. Lahat, makinig kayo sa akin. Pagkatapos ng mga resulta ng pagsusuri ng mga baguhan, lahat ng Nayon ng mga baguhan ay dapat harapin ng isang tagapagpatupad ng parusa ng langit na may lakas sa pakikipaglaban na 100 bituin. Ang layunin ng tagapagpatupad ng parusa ng langit ay sirain ang mga bahay na kahoy ng mga baguhan.
Ang mga mawawalan ng kanilang mga bahay na kahoy ng mga baguhan ay magiging mga taong walang tirahan at mababawasan din ng 100 attribute points. Hindi maaari. Ang mga baguhan ay kakakuha lang ng kaunting pag-asa. Bakit may tagapagpatupad ng parusa ng langit? Masyadong nakakatakot ang 100 bituin na lakas sa pakikipaglaban. Walang paraan para makaligtas. Ang lakas ko sa pakikipaglaban ay 10 bituin lang. Ang matagumpay na paglaban sa tagapagpatupad ng parusa ng langit ay magbibigay sa buong nayon ng malalaking gantimpala. Kung matalo ng tagapagpatupad ng parusa ng langit, dodoblehin ang mga gantimpala. Mayroon pang 4 hanggang 5 araw. Lahat, bilisan ninyong umakyat sa level 10, pumasa sa pagsusuri ng mga baguhan. Tama si Qin Feng. Hindi tayo maaaring sumuko sa lakas ng ating nayon. Hindi mahirap pumasa sa pagsusuri ng mga baguhan. Lahat, magsikap, talagang hindi maaaring hilahin pababa si Boss Qin Feng. Isa pa, ang pag-upgrade ng nayon ay maaaring magbigay ng mga pampublikong konstruksyon. Mga pormasayon ng proteksyon. Kung mayroon tayong pormasayon ng proteksyon, maaari nating harapin ang tagapagpatupad ng parusa ng langit. Para ay upgrade ang nayon mula level 0 patungong level 1, 5 kondisyon ang dapat matugunan. Populasyon na 500 o higit pa. Natutugunan na ito ng Dragon Abyss Village. Ang pinuno ng nayon ay makakakuha ng titulong, dakilang emperador ng mga baguhan. Ang bahay na kahoy ng mga baguhan ng nayon ay i-upgrade sa level 2. Ang 2 kondisyong ito ay nakumpleto ko na. Ang bilang ng mga level 1 na bahay na kahoy ay umabot sa 100 o higit pa. Ang bilang ng mga level 10 na king tier na individual ay umabot sa 10 o higit pa. Ang huling 2 kondisyon ay medyo komplikado. Kailangan ng lahat na magtulungan. Para ay upgrade ang isang level 1 na bahay na kahoy. Ang mga materyales ay 10 unit ng materyal na kahoy, walang limitasyong grado. 5 unit ng materyal na bato, walang limitasyong grado. 1 unit ng balat ng hayop, walang limitasyong grado. Ang pag-upgrade ng mga bahay na kahoy ay nangangailangan ng mga materyal na bato at balat ng hayop. Maaari tayong mahati sa 3 grupo para mangolekta. Pagkatapos ay magsagawa ng mga transaksyon sa pamamagitan ng mga channel. Sa ganitong paraan, mas magiging mabilis. Magandang ideya. Ang video conference para sa buong nayon ay isinara na. Mga materyales para sa pag-upgrade. Hindi ba't madali lang itong makuha? Isang pindot na pag-upgrade. Ubusin ang 10 unit ng materyal na kahoy. Ubusin ang 5 unit ng bato. Ubusin ang 1 unit ng balat. Ang bahay na kahoy ng mga baguhan ni pinuno ng nayon Qin Feng ay matagumpay na na-upgrade mula level 0 patungong level 1. Level 1 na bahay na kahoy ng mga baguhan, sa hindi natutulog na estado. Doble ang bilis ng pagbawi ng stamina at lakas ng isip. Sa natutulog na estado, triple ang bilis ng pagbawi. Ang matagumpay na pag-upgrade ay nagbibigay ng gantimpala na 50 attribute points. Wow! Ito ang bahay na kahoy ni Boss Qin Feng. Ang astig. Tingnan ninyo. Lahat. Si Boss Qin Feng ba ay isang immortal? Paano siya naging napakagaling? Bukod dito, mas gwapo pa si Boss Qin Feng sa personal kaysa sa mga larawan. Napakalakas at gwapo. Saan ka makakahanap ng ganyang lalaki? Napakagaling ni Boss Qin Feng. Gusto kong matuto kay Boss Qin Feng. Walang tulog. Walang pahinga. Dapat ding ay upgrade ang bahay na kahoy. Pandaigdigang anunsyo, ang bilang ng mga nayon na itinatag sa Blue Star Realm ay umabot na sa 100. Mula ngayon, opisyal nang magsisimula ang kompetisyon sa pag-upgrade ng nayon. Blue Star Realm 9,321. Eternal Night Village. Lintik na vampira. Naglakas loob kang alapinan ng aking mga tao sa banal na dagat. Paano kita haharapin? Si Dracula, ang prinsipe ng mga vampira, ay napatay. Ang buong nayon, 14 na tao lamang, ay naging mga alipin niya sa dugo. Tayo, malapit na. Magkakaroon tayo ng pinakamalakas na puwersa sa Blue Star Realm. Ang ating susunod na target ay ang Eternal Night. Ang nayon na pumangatlo sa kompetisyong ito sa pag-upgrade ng nayon. Gagantimpalaan ng banal na daw ang nangungunang 3 nayon na mag-upgrade sa level 3. Ang lahat ng mamamayan ng nayon ay makakatanggap ng 500 attribute points. At ang pinuno ng nayon ay makakatanggap ng 1,000 attribute points. Sa mga gantimpalang ito, tiyak na mangingibabaw tayo sa Blue Star Realm.
Ngunit ang pinakamahalaga ay mag-upgrade muna sa level 3. Ang panahon ng pagsubok ng mga baguhan ay wala pang 5 araw. Ang hirap ng kompetisyon. Huwag kang mag-alala. 5 lamang ang nayon na maaaring makipagkumpetensya sa Eternal Night Village, Bright Light Village, Brahma Heaven Village, at maging ang ikalimang nayon, ang Dragon Abyss Village. Nakara-rating lang itatag. Malaki ang posibilidad na lumitaw na ang nangungunang eksperto mula sa bansang Dragon, si Fang Dong. Ngunit hindi pa rin ito mababago ang kanilang pangkalahatang kahinaan. 1,000 attribute points. Napakalaking premyo. Ang kompetisyong ito ng nayon ay limitado lamang sa panahon ng pagsubok ng mga baguhan. Pagkatapos pagsamahin ang lahat ng dating nakuha na gantimpala sa attribute, ang aking lakas sa pakikipaglaban ay 83 bituin. At mayroon akong titulong, dakilang emperador ng mga baguhan. Kung makukuha ko ang 1,000 attribute points na ito sa kompetisyon ng nayon, marahil ay maaari kong subukang talunin ang tagapagpatupad ng parusa ng langit. Para ay upgrade ang nayon mula level 0 patungong level 1, may 3 pang kondisyon. Ang bahay na kahoy ng mga baguhan ng pinuno ng nayon ay kailangang maging level 2. Sa ngayon, kulang na lang ako ng Ice Crystal Stone. Isang level 1 na yaman. Para ay upgrade ang bahay na kahoy ng mga baguhan. Nagkataon, ang Ice Crystal Stone ay nagmumula sa Divine Will Lake, na siyang pahingahan ng Haring Dragon. Sulit ang isang biyahe. Si pinuno ng nayon Qinfeng ay nag-ambag ng 723 unit ng materyal na kahoy sa Dragon Abyss Village. Kumita ng 723 puntos ng kontribusyon. Maaari nang mag-upgrade ngayon. Si pinuno ng nayon Qinfeng ay nag-ambag ng 361 unit ng materyal na bato sa Dragon Abyss Village. Kumita ng 361 puntos ng kontribusyon. Ano ba, sobra-sobra. Gusto ko ring i-upgrade ang aking bahay na kahoy. Maaari nang i-upgrade ang aking bahay na kahoy. Kuya Qinfeng, mahal ka ni ate. Binubuksan ng pinuno ng nayon ang channel ng palitan at ang channel ng yaman ng banal na daw. Sa channel ng palitan, maaaring mag-donate ng mga item para kumita ng mga puntos ng kontribusyon. Ang mga puntos ng kontribusyon ay maaaring ipagpalit sa iba pang bihirang item. At pati na rin sa mga item na kailangan mula sa mga yaman ng banal na daw. Tulad ng mga kaldero, kawali, bigas, langis, asin, at iba pa. Sa mga yaman ng banal na daw, mayroong isang mababang gradong bato ng enerhiya na maaaring i-absorb para makakuha ng 100 energy points. Ibig sabihin, nang hindi na kailangang pumatay ng mga halimaw, may bagong paraan para makakuha ng energy points. Ang mga taga-nayon na may mga talento sa suporta o walang talento sa pakikipaglaban ay maaari ring mabuhay sa ibang paraan. Sa hinaharap, lilito ang mga propesyon tulad ng karpintero, manero, panday, at iba pang mga propesyon sa pamumuhay. Ang mayamang-yaman ng Dragon Abyss Village ay sapat para suportahan ang mga propsyong ito sa pamumuhay, na nagpapahintulot sa kanila na mapanatili ang isang matatag na bilis ng pag-level up. Sa hinaharap, ang Dragon Abyss Village ay lalong magiging masagana at maningning. Lintik, hindi ako marunong lumangoy. Ay nako, muntik nang makalimutan. Muntik nang mamatay nang hindi alam kung bakit. Ha! Matagumpay ang kontrol sa isip. Nakuha ang S-rank na talento, tunay na kahulugan ng palikpik. Ha! Ito ba ay palikpik ng isda? Kaya ngayon, makakalangoy na ako sa tubig. Tamang-tama ang dating ng talentong ito. Masyadong malaki ang Divine Will Lake. 1 oras na, at wala pa akong nakikitang kahit isang Ice Crystal Stone. Niloloko mo ba ako? Kung mag-aantala ka pa, ako'y, malapit na, malapit na. Paano ko naman magagawa iyon? Bakit napakasama ng swerte ko? Bigla na lang pumasok ang demonyong ito sa bahay ko. Pinilit kaming maghiwalay ng asawa ko. At pinilit akong maghanap ng Ice Crystal Stone. Napakawalang batas. Napakatirani-ko. Asawa, hintayin mo ako. Siguradong babalik ako para hanapin ka. Asawa, makikita pa ba kita? Magtago ka muna. Kung aksidente kang mamatay, hindi ako mananagot. Mabangis na hayop, isang sungay na Zuan Tortes. King Tier, Level 15. Pagsusuri sa laban, 56 na bituin. Talento, Control sa Yellow Level 1. Level C lang naman iyan. Pero kung tatakbo ka, kahit sa dulo pa ng mundo,
Hahanapin kita, iihawin, at kakainin. Ikaw talaga ay isang demonyo. Una, kinuha niya ang 3 king tier na core. Ngayon naman ay naghahanap siya ng ice crystal.